natin. Panginoon, malang umaga po sa ating lahat, sa ating pastor, sa mga manggagawa, sa mga kapatid kay Kristo, higit sa lahat sa ating mahal na Panginoon. May dating ko kanina, after ng worship, sabi niya, ang lamig! Kasi malamig naman talaga. No? Salamat sa Diyos, no? At hiniyahan niya na maranasan natin yung Baguio feels dito sa Pampanga. No? Ito ay isa sa mga hiwaga ng biyaya ng Diyos sa bawat isa sa atin. Tayo nagdadako sa susunod na bahagi ng ating gawain na kung saan bilang mga Kristyano, kailangan tayo ay marunong magbasa ng Biblia, pag-aralan ito, at laliman pa natin yung ating pagkaunawa sa mga salita ng Diyos. Tayo ay nasa dako ng mga katangian ng Diyos. Napag-usapan na natin yung 5 o 6 na katangian ng Diyos na hindi na ipapasa sa tao. Pag sinabing attributes of God o yung mga katangian ng Diyos na hindi na ipapasa sa tao, tangi siya lamang ang may hawak nito. Anong tawag sa mga yon? Non-communicable attributes. Ibig sabihin, hindi ito na ipapasa sa tao, ito ay sa kanya lamang. No? Ano yung mga yan? Aseity, infinity, di ba? Eternity, omnipresence, omniscience, and omnipotence. No, ito yung mga bagay, ito yung mga katangian ng Diyos na hindi pwedeng ipasa sa tao. Siya lamang ang mayroong hawak ng mga katangian na yan. At pakita natin na yung mga katangian ng Diyos, sabi sa Biblia, na siya lamang ang may hawak, ay nakikita natin sa buhay ng ating mahal na Panginoong Jesucristo. Siya ay lumakad dito sa mundong ito. Siya ay tumanggap ng pagsamba. Siya ay nagpatawad ng mga kasalanan. Siya, alam niya ang lahat ng bagay. So ito ang katangian ng Diyos na na kay Kristo. Kaya nga si Kristo ay Diyos. No? Sapagkat nakikita yung mga tanging katangian ng Diyos na na kay Jesucristo. At yung pangako ni Kristo ay laging pangwalang hanggan. Hindi pwede mangako ang tao lamang dahil ang tao ay may hangganan. Pero kapag sinabi ng ating mahal na Panginoon Jesus, nabibigay mo sa nilang buhay na walang hanggan, ibig sabihin, he's talking about eternity, then he's talking as like God. Kaya nga siya ay Diyos. No? At ito'y pinaniniwalaan natin, at napakahalaga na pinaniniwalaan natin ang ating mahal na Panginoon Kristo ay Diyos, sapagkat yun ang basihan ng ating kaligtasan. At meron tayong communicable attributes. Ano si mga communicable attributes yan? Holiness, love, faith, justice. No? Yun yung mga pag-aaralan naman natin ngayong umaga na ito sa pagpapatuloy ng ating mga pag-aaral ng mga salita ng Diyos. At mauuna tayo sa kanyang communicable attribute o yung katangian ng Diyos na ipapasa sa pinakamahalagang katangian ng Diyos sa lahat, ang kanyang kabanalan. Ang tinatawag nating holiness of God, na ano na siya, na-play siya dun sa 4th slide. So, ang pag-aaralan natin ngayon ay ang kabanalan ng Diyos. Specifically, ang kabanalan ng ating mahal na Panginoong Jesucristo. Bakit ito mahalaga? Sapagkat ang kabanalan ng Diyos, ang katangian, kung paano natin siya nakikilala. Ang sabi sa Biblia, ang Diyos ay banal. Kapag sinabing banal, kapatid, this is, ang ibig sabihin nito ay, ang Diyos ay hiwalay o malayo sa atin. Ang Diyos ay hindi natin kayang mapuntahan o maabot. Ganyan ang ibig sabihin ng kabanalan. Or in other words, ang kabanalan ay walang katulad. So, kabanalan, kapatid, ay ibinigay lamang at ini-attribute lamang sa Diyos. Ang Diyos ay banal at ang tao ay hindi. No? Ito yung naghihiwalay sa atin sa Diyos, sapagkat ang Diyos ay banal at ang tao ay hindi. Anyway, ang banal, kapatid, or the word banal in English is holy. Sa mga kapatid natin na hindi pa ganun kabisado yung salita ito.
Pag sinabing banal, this means holy. No? At kapag sinabing holy, kapatid, ibig sabihin nito ay sa Diyos lamang. Walang ibang bagay, walang ibang bagay na banal, maliban ito ay mula sa Diyos. So walang bagay na mula sa Diyos na hindi banal. So, in other words, all things holy are from God. Naintindihan mo ba? So, kabanalan ng Diyos ang ating pinaghuhugutan ng ating buhay at kung sino tayo bilang mga tao. Titinan natin, kapatid, ang kabanalan ng Diyos ngayong gabi na ito sa isang ilustrasyon. Sorry, ngayong umaga na ito. Nasanay ako na. Dahil ito Thursday na tayo. Okay. So, ang kabanalan ng Diyos, isipin nyo ay parang araw. Nakikita niyo po yung araw? Ang araw, kapag nakikita natin, ito'y malayo sa atin, pero yung kanyang liwanag ay nakakasilaw, at ang kanyang init ay ating nararamdaman. Tamang distansya lamang tayo sa araw. Kasi yung mga ibang planeta na mas malapit sa araw, ano nangyayari sa kanila? Ang planeta ito ay nasusulog sa init ng araw. Pero ang mundo na kinagagalawan natin ay tamang distansya lang mula sa araw. So tama lang na nararamdaman natin yung liwanag at yung init ng araw. Pero hindi natin ito pwedeng lapitan. Sapagkat kapag lumapit tayo sa araw, ano mangyayari sa atin? Masusunog. Meron parang paradox doon. Yung mismong araw na nagbibigay ng buhay sa atin, kung wala yung araw, walang buhay sa mundong ito. Diba? Yun yung pinagkukuhanan ng source ng nutrients ng mga halaman, ng mga hayop, at kahit tayong mga tao. Ang araw ang pinakadahilan kung bakit may buhay sa mundong ito. Pero hindi natin pwedeng lapitan. Ganyan din ang kabanalan ng Diyos. Ang kabanalan ng Diyos ay parang araw. No? Ito yung ating pinagkukuhanan ng ating buhay. Ito yung dahilan kung bakit tayo nabubuhay sa mundong ito. Pero hindi natin pwedeng malapitan ang araw sapagkat ito ay nakakamatay kung tayo ay masyadong malapit sa araw. Bibigyan ko kayo ng konting ilustrasyon. Yan yung araw. Anong gagawin ng tao? Lalapit siya sa araw. Pero ang problema, ang tao na lalapit sa araw ay mamamatay. Ganyan din ang taong hindi banal. Ang taong hindi banal na lumapit sa isang banal ng Diyos ay mamamatay. Bibigyan ko yung konting kwento sa Biblia. Noong unang panahon, kapatid, ang Diyos ay nagpatayo ng isang tinatawag nating tabernakulo. Ang tabernakulo, makikita mo dyan, meron siyang lugar. Meron siyang lugar na kung saan ikaw ay lilinisin mo yung sarili mo, tapos papasok ka sa isang pang lugar kung saan ikaw ay mag-visit ng dugo, tapos papasok ka na naman sa pinakaloob ng lugar na yon, which is the Holy of Holies, na kung saan nandun yung tinatawag nating Ark of the Covenant, no? O yung lugar kung saan nandoon ang Diyos. Ibig sabihin, nandun yung kabanalan ng Diyos. Ang mga tao noong unang panahon, kapag pumasok sila doon sa tabernakulo na yon, na hindi sila nilinis ng dugo ng mga hayop na inaalay nila sa altar, sila ay namamatay. Kasi kapag pumasok nila sa lugar na yon at hindi sila banal, hindi sila nalinis, sila ay pinapatay ng kabanalan ng Diyos. Bakit? Kasi walang hindi banal na makakalapit sa isang banal na Diyos, sapagkat kapag ang hindi banal ay lumapit sa isang kabanalan presensya ng Diyos, siya ay mamamatay. Yan yung prinsipyo na iisipin muna natin. Walang taong marumi ang makakalapit sa isang banal na Diyos. That is the first principle. So una, para ikaw yung makapasok sa kabanalan ng Diyos, dapat ikaw ay malinis. O sa Ingles, ang tinatawag natin pure or purity. Kapag ikaw ay malinis, ibig sabihin, wala kang bahid ng kahit anumang kasalanan. Ito yung sinasabi sa Biblia.
ang taong malinis o yung nilinis ng dugo ng hayop noong unang panahon ay pwede pumasok sa tabernakulo ng Diyos, which is the Holy of Holies. At tanging yung mga pari lamang o yung mga saserdote lamang ang pwede pumasok dun sa lugar na yan. Kasi sila lamang yung constantly na nag-aalay ng mga patay na hayop sa altar. Kasi noong unang panahon, kapag ikaw ay nagkakasala, para mapatawaran ka ng Diyos sa iyong mga kasalanan, kailangan mayroong magbayad para sa iyong kasalanan. Ano yung pinagbabayad nila? Mga hayop na pinapatay. Usually na yan, tupa, kambing, baka, o kung anong mga hayop para sa kanila, ang pinakamalinis na mga oras na yun, gigilit. So, pasensya na, medyo graphic. Gigilitin yung leeg, aalisin yung dugo, tapos yung dugo ay iwiwisik sa altar, tapos yung katawan niya ay babalatan, etc. Kaalisin yung laman and everything. Yan yung ginagawa noong unang panahon. No? So, it is the biblical principle. Walang kahit sinong marumi ang pwedeng lumapit sa isang banal na Diyos. Ito yung tanong. Ang sabi sa Biblia, lahat daw ng tao ay makasalanan. Lahat daw ng tao ay marumi. Lahat ng tao ay hindi banal. Kung lahat ng tao ay hindi banal, paano tayo makakapunta sa presensya ng isang Diyos na banal? Diba? Yun yung sasagutin ko ngayong umaga dito. So, technically, kung ano man ang inyong estado, hindi kayo pwedeng pumasok sa kabanalan ng Diyos. In fact, noong unang panahon, kapatid, hindi ka pwedeng humawak ng mga bagay na patay o marumi. Ang sabi sa Jewish culture, kapag meron ng patay na hayop, hindi mo siya pwedeng hawakan, sapagkat kapag hinawakan mo yung patay na hayop, yung karumihan ng hayop na yun ay mapapasayo. Hindi ka pwedeng humawak ng dugo, kahit yung menstruation ng mga babae, kapatid. No? I'm sad to say, kasi noong unang panahon, yung mga babae are considered marumi kapag nag-mens sila. At kapag ikaw ay babae at ikaw ay nag-mens, at ikaw na lalaki, hinawakan yung mens na babae, ikaw na ay marumi na sa Diyos. No? Yung mga bagay na hindi pwedeng hawakan, hindi sila pwedeng humawak sa mga bagay na marumi. Kasi ang paniwala ng mga Hudyo, kapag humawak sila sa mga bagay na marurumi, sila ay madudumihan din. So, para sa kanila, ito ay, ang karumihan ay nakakahawa. Or sa Ingles, tinatawag natin communicable. Ang karumihan ng tao ay nakakahawa. Kaya sabi sa Biblia, ang kasalanan ni Adan ay nakakahawa at naipapasa sa bawat generation. Sapagkat ang kasalanan, kapag nandyan na, ito ay kukontrolin ka at gagawin kang parang kanyang alipin. Kaya sabi ni Pablo, in his context, tayo lahat ay alipin ng kasalanan. In fact, sabi natin, mahal na Panginoon Jesucristo, you shall know the truth and the truth shall set you free. Sabi niya sa mga Hudyo. Sabi ng mga Hudyo, paano kami papalayain? Malaya naman kami. Hindi, alipin kayo, sabi ng Panginoon. Alipin kayo ng inyong mga kasalanan. So technically, ang karumihan at ang kasalanan ay nakakahawa. Bawal mo siyang hawakan. Sabi sa Leviticus, kapatid, lahat ng mga hinahawakan natin na marurumi at yung mga kinakain natin na marurumi, ito ay mayroong epekto sa ating katawan. Kaya nga bawal kumain ng baboy noong unang panahon, o yung mga shellfish. Kasi ang paniwala, kapag kumain ka ng isang hayop na marumi, ang kanyang karumihan ay mapapa sa'yo. Eh, sabi ng Diyos, you must be holy, for I am holy. That's Leviticus. At inulit din ito ni Peter, sabi niya sa 1 Peter, that we also should be holy because God is holy. Eh, paano tayo magiging banal kung lahat ng ginagawa natin sa buhay, mapakinakain natin, mapakinahawakan natin, o mapaginagawa natin mga marurumi at masasama, ay nagpapadumi at nagpapasama sa atin? Paano tayo magiging banal sa harapan ng Diyos? Para isipin natin, napaka-imposible. Di po ba? Pero mayroong nangyari noong unang panahon, sa pamamagitan ng biyaya ng Diyos. Ang problema natin ito,
na tayo mga hindi banal ay hindi makalapit sa isang Diyos na banal ay kanyang sinolusyonan. At ito'y nangyari unang beses sa aklat ni Isaiah. That is Isaiah chapter 6 verse 1 to 7. Ang sabi ng isang libro na yon, merong hari ng Israel, ang pangalan niya ay Azia or whatever, nakalimutan ko na. Ang pangalan niya ay Azia at ang hari nito ay namatay. So walang hari ang Israel. At ang propeta ng Diyos na si Isaiah noong oras na yon ay tumulog sa Diyos at humihingi siya ng hari. Kasi ang Israel kapag wala siyang hari, walang nagmamando sa kanya, namamahala sa kanya, ang iisipin nila, mamamatay na yung bansang Israel. So kailangan mayroong magmando. So humihingi siya ng tulong sa Diyos. Pero alam niyo kung ano nangyari? Sa paghingi niya ng tulong sa Diyos, siya ay nagkaroon ng pangitain o vision. At siya ay napunta sa isang lugar na kung saan mayroong hari na nakaupo sa trono at ang kanyang trono ay napakalaki. At itong hari nito, ang kanyang robe, o tinatawag natin, ano sa robe? Ang robe sa English, sa Tagalog? Balabal. No? Noong una pa rin kasi kapag hari ka at meron kang balabal or robe, yung balabal na yun yung nagsisimbolo ng inyong pagkahari. Kung mas mahaba yung inyong balabal or yung robe, mas makapangyarihan ka bilang hari. At makikita mo dito na nakita ni Isaiah itong hari nito, ang kanyang balabal ay napakahaba na napupuno niya ang buong templo kung saan nandoon si Isaiah. At mayroon doon na lumilipad ng mga anghel. Ang pangalan ng mga anghel na to ay seraphim. Meron silang 6 na pakpak. No? At meron silang sinasabi sa Isaiah chapter 6 verse 3. Itong mga anghel na to ay lumilipad at kanilang itong ginagawa, pinupuri, sinasamba ang Diyos na sinasabi ay ganito: Banal, banal, banal ang Panginoon ng mga hukbo. Ang buong lupa ay puno ng kanyang kaluwalhatian. Ito lagi ang sinasabi ng mga anghel na ito araw at gabi, na sila'y namamangha sa kabanalan ng Diyos na nakaupo sa trono na nagsasabi, banal, na banal, na banal na Diyos. Kung babalikan natin kanina, kapatid na listener, ano ibig sabihin ng kabanalan? Ito ay paghihiwalay o to be separated. Ibig sabihin ng Diyos ay hiwalay sa atin. Pero sabi dito, ang Diyos ay hindi lamang hiwalay sa atin. Siya ay hiwalay, na nahiwalay sa atin. Technically, ang agwat natin sa Diyos ay napakalayo. Yung agwat na yun ay hindi kayang gawing, hindi natin kayang maabutan o malapitan man lamang ang Diyos. No? So ang Diyos ay banal na banal na banal. According sa theology, that's thrice holy. No? Siya ay 3 beses na banal. No? At makikita mo dyan, kapatid, ito sa isang ilustrasyon. Ayan si Isaiah. Si Isaiah, kapatid, siya yan, na nakita niya sa kanyang pangitay, na nandun siya sa isang trono na mayroong hari na nakaupo, tapos ang kanyang kalwalatian ay nakasilaw, napakalaki ng kanyang kalwalatian. Siya ay nandoon at nakita niya na mayroong mga anghel na nagpupuri sa Diyos na may 6 na pakpak. Alam niyo ba kung ano yung sinabi ni Isaiah nung makita niya yan? Ano kasi yung konsepto? Kapag ikaw ay nasa presensya ng isang Diyos na banal at hindi ka banal, ano yung mangyayari sa'yo? Ikaw ay mamamatay. So alam niyo na kung ano yung nasa isip ni Isaiah dyan. Kaya siya nakaganyan. Ano yung isip niya? Mamamatay na siya. Kaya sabi niya, woe is me! Sa Tagalog, kapatid, naku! Patay na ako. No, sa ibang lingwahe, kapampangan, aro, hindi pala. Mayari na ako pala.
Bakit? Ang sabi niya, "For I am a man of unclean lips." Sapagkat ako'y tao na may maruming labi. Alam ni Isaiah na siya ay marumi. Alam ni Isaiah na hindi siya karapat-dapat na nandun sa presensya ng isang Diyos na banal sapagkat siya ay mamamatay. Noong mga oras na yun, kapatid, mararamdaman niyo siguro yung takot ni Isaiah na alam mo, ora mismo pagkakita mo sa Diyos, ikaw ay mamamatay. No? At paano niyo nalaman yun? Yung mga anghel na, hindi sila nakatulong eh. Yung mga anghel, ang sabi niya, banal, banal, banal. O mas lalo pa siyang natakot. Because he is in the presence of the most holy God. Paano ito naging magandang storya? Kasi dapat mamamatay si Isaiah dito, hindi ba? Pero ano nangyari? Ang hari na nakaupo sa trono, inutusan ang isa sa mga anghel na may 4 na pakpak. By the way, itong mga anghel na ito, sabi sa Biblia, just Isaiah chapter 6, ito yung itsura nila. Yung 2 pakpak sa harapan, nakatakip sa kanilang mukha. Yung 2 pakpak sa ilalim, may nakatakip sa kanilang mga paa. At yung 2 pakpak sa gitna, ang siyang ginagamit nila upang sila ay makalipad. Bakit ito nangyayari? Kasi ang kahit ang mga anghel na yan, na mas malakas palak kaysa sa atin, mga tao lamang, ay natatakot din naman sa kabanalan ng Diyos. Sapagkat alam nila magkamali lamang sila din naman, na mga anghel, na mga malalakas, ay mamamatay. Itong anghel na ito, pangalan niya ay Seraphim, kapatid. Kumuha siya ng tongs. Alam niyo ba yung tongs? Ginagamit natin sa barbecue. Kasi kapag ginamit natin yung, pag siya bibiling tala, nag-barbecue tayo, gamit yung gamang tao, anong mangyari? Papalit tayo. So, ano yung ginawa? Parang samchi, sabi nga ni Papa. So, ginawa niya, kumuha siya ng tongs. Anong ginawa niya sa tongs? Yung tong na ito, kumuha siya ng tongs, at kumuha siya ng uling doon sa dambana. May hari, meron siya dambana, may uling doon, kumuha ng uling yung anghel na ito, at nilapitan si Isaiah. Alam niyo ba kung ano yung nasa isip ni Isaiah doon? Ano yung nasa isip ni Isaiah? Aro, patay na ako. Ako na ay mamamatay. Pero hindi. Ano yung ginawa ng anghel? Itong uling na ito na nasa dambana ng banal na Diyos o hari na nakupo doon sa trono ay nilapat ng anghel sa kanyang mga labi. Kasi ang sabi ni Isaiah, ang aking mga labi ay marumi. Ang aking mga labi ay hindi banal. So dapat mamamatay ako. Pero ang ginawa ng anghel, kumuha siya ng tongs, kinuha niya yung uling sa dambana, at nilapat niya sa labi ni Isaiah. Namatay si Isaiah? No. In fact, pagkatapos mangyari nito, itong kabanalan ng Diyos na dapat sana ay nakakamatay ng mga taong hindi banal, this is the first time na ang kabanalan ng Diyos ay inilapat sa tao. At ang tao, kaysa siya ay mamatay, siya ay nahawaan ng kabanalang ito. In fact, kung babasahin natin, matapos lapatan, kapatid, ng anghel na ito, ang labi ni Isaiah ng uling ng kabanalan ng Diyos. Ang sabi ng anghel, your guilt is taken away and your sin atoned for. Ang inyong kasamaan ay nawala na at ang iyong kasalanan ay nabayaran na. This is the first time, kapatid, na nangyari ito sa Biblia. Na ang kabanalan ng Diyos, kaysa sa ito'y nakakamatay, ito ay naging communicable o nakakahawa. Diba ang sabi natin, kapag ito ay naghahawak ng marumi, ikaw ay mahahawa sa kanyang karumihan? Diba? Ang sabi sa Biblia, ganyan. So kung ikaw ay marumi at lumapit ka sa isang banal na Diyos, ikaw ay mamamatay. Pero iba yung nangyari dito. Ang maruming tao na lumapit sa kabanalan ng haring ito na nakaupo sa trono, siya ay
nalinis ng kanyang karumihan. This is the attribute of holiness of God that is communicable. Ang kabanalan ng Diyos noong unang panahon ay nakakamatay. Hindi siya maipasa sa tao. Pero dahil dito sa hari na ito na nakaupo sa trono, that we all believe it's our Lord Jesus Christ, ang kanyang kabanalan, kapatid, ay nakapagpagaling at nakapagpalinis ng taong marumi. Basahin natin sa Ezekiel chapter 4 verse 7. 47 verse 9. At mangyari na bawat nilalang na may buhay na dumarami ay mabubuhay saan mang dako umaako sa tubig, at magkakaroon ng napakaraming isda, sapagkat ang tubig na ito ay darating doon at ang tubig ng dagat ay magiging tabang, kaya lahat ng mabubuhay, lahat ay mabubuhay saan man dumating ang ilog. Ang sinasabi dito na ang kabanalan ng Diyos ay parang ilog na kung saan man dumadaloy ang kabanalang ito, kaysa sa ito'y magbibigay ng kamatayan sa kanyang mga dinadaluyan, ito ay magbibigay ng buhay. Lahat ng mga nandun sa tabi ng ilog na ito ay mabubuhay. Ito ang sinabi ni Prophet Ezekiel. Ang sabi ni Ezekiel, kung di nyo kilala kapatid, isa siyang propeta, na ang kabanalan ng Diyos pagdating ng panahon ay daagos mula sa templo na parang tubig, at lahat ng mga dadaanan ng tubig na ito ay magbibigay ng buhay. May mga halaman, may mga hayop na pupunta dyan, at lahat daw ng mga tao na lalapit sa tubig na ito ay malilinis. Napag-aralan natin sa John chapter 3. Sabi natin, mahal na Panginoong Kristo kay Nicodemus, sabi niya, Nicodemus, para makita mo ang kaharian at makapasok ka sa kaharian ng Diyos, anong mangyayari? Dapat ikaw ipapanak sa tubig. Very good. Diba? Sino yung nakalala? Sino sabi ng tubig? Ikaw yung panganak sa tubig at sa Espiritu. Ito ang sinasabi ng ating mahal na Panginoon Kristo kay Nicodemus. Na sinasabi niya, Nicodemus, alalahanin mo yung mga sinasabi ni Ezekiel noong unang panahon na ang Diyos, ang kanyang kabanalan ay parang tubig na naglilinis. Dati, ang taong marumi ay hindi pwede pumasok sa templo ng Diyos kasi siya ay mamamatay. Ngayon, ang kabanalan ng Diyos ay lumalabas na mula sa templo papunta sa tao. At ang taong dati ay marumi, ngayon ay nalilinis. Ito ang sinasabi sa Biblia. Ang kabanalan ng Diyos pagdating ng panahon ito ay pinangako sa bawat isa sa atin na ito ay makakapagpalinis lahat ng mga taong maniniwala sa kabanalang ito. At sino siya? Ladies and gentlemen, siya ay ang ating mahal na Panginoong Jesucristo. Siya ang dahilan kung bakit tayo ay nagkaroon ng access sa kabanalan na iyon. At ang kabanalan ng Diyos ay napapasa atin sa pamamagitan niya. Kung wala siya sa gitna natin, wala tayong kabanalan. Ang Diyos ay nagbigay ng paraan at biyaya para sa atin. Paano ko nalaman yan? Paano natin sinasabi na ang kabanalan ng Diyos sa ating mahal na Panginoong Kristo ay hindi ang kabanalang nakakamatay, kundi ang kabanalang nagbibigay ng buhay. Maraming patotoo sa Biblia, kapatid, na ang kabanalan ni Kristo ay totoong kabanalan mismo ng Diyos. Pero hindi siya nakakamatay. In fact, sabi nga sa Biblia, sabi sa John, ang ating mahal na Panginoong Kristo, ang kaluwalhatian ng Diyos na ating nakikita. Ang kaluwalhatian ng Diyos na ating nararamdaman. Kasi nung unang panahon, ang kaluwalhatian ng Diyos ay hindi natin makita, hindi natin maramdaman, hindi natin pwedeng malapitan sapagkat tayo ay mamamatay. Si Moses nga sa burning bush, bago siya nag-enter doon sa presence, kailangan magalis mo na siya ng sinelas. Kasi hindi siya pwedeng masyadong lumapit doon sa burning bush na yun sapagkat siya ay mamamatay. But again, what is the grace?
Yung pag-alis niya ng tsinelas, nakalapit pa rin siya. Ito, kapatid, ang kabanalan ni Kristo. Tingnan natin sa mga palatoon ng mga iba't ibang mga tao noong unang panahon sa kanilang enkwentro sa ating mahal na Panginoon sa Kristo. Sa Matthew 9:21, meron sa babae na dinudugo o inaagasan ng dugo ng matagal na. No? At ang babae nito, kapatid, ay nabalitaan na darating ang ating mahal na Panginoong Jesucristo. Basahin natin, kapatid, sa Matthew 9:20-21. Samantalang may isang babaeng 12 taon nang dinudugo at lumapit sa likuran niya. Yan siya, ang ating mahal na Panginoong Jesucristo. Lumapit siya sa likuran ng ating mahal na Panginoong Jesucristo at hinipo nito ang laylayan ng kanyang damit. Noong unang panahon, kapatid, kapag ang Diyos ay banal, hindi mo siya pwedeng hipuin man lang o lapitan o hawakan, ikaw yung mamamatay. Pero ang babae nito na isang marumi na may karamdaman ay nagkaroon ng something sa kanya na para bang gusto niyang hawakan si Kristo. Tawag dyan ay pananampalataya. No? Hindi niya alam kung anong mangyayari sa kanya. Pero alam niya na may magagawa ang ating mahal na Panginoon Kristo para sa kanya. Kaya sabi niya, mahawakan ko lamang yung laylayan ng kanyang damit. Sabi niya ito, kung mahihipo ko lamang ang kanyang damit, ay gagaling ako. Yun ang pananampalataya ng babae nito. Yan siya, kapatid. Mahawakan ko lamang ang laylayan ng damit ni Kristo, ay gagaling ako. Ano yung nangyari sa kanya? Gumaling siya. Ang kabanalang ito na dapat sana ay nakakamatay, ito ay nagpagaling at nagpalinis sa babaeng ito. Ladies and gentlemen, that is the holiness of God that is communicable. Ito ay naipapasa sa mga taong mayroong enkwentro sa Panginoong Jesucristo. Ang kabanalan ng Diyos sa ating Panginoong Jesucristo ay naglilinis at nagpapagaling. No? Ang kabanalan ni Kristo ay nagbibigay din naman ng takot dahil ito ay hindi naiintindihan. So technically, kapatid, ang kabanalan ni Kristo ay hindi lamang siya nagpapagaling. Ito din naman ay kabanalan mismo ng Diyos na hindi natin nakikita at ito'y nararamdaman din ng mga tao sa ating mahal na Panginoong Jesucristo. Alam niyo yung nangyari nung mga panahon na ang ating mahal na Panginoong Jesucristo ay natutulog? Diba? Ilang beses ko na pinreach ito. So Mark chapter 4 verse 39. Ang ating mahal na Panginoong Jesucristo ay natutulog, tapos bigla na nasa bangka sila at natutulog siya. So, sila ay nagtatravel, tapos bigla na lang lumakas yung alon at lumakas yung hangin. Technically, nagkaroon ng bagyo ng mga oras na yon. Yung mga tao doon sa bangka na yon, na puno, actually, sila ay natakot. Ano yung unang nilang ginawa? Kinising nila ang natutulog na si Kristo. Sabi nila, Guro, wala ka bang pakialam sa amin? No? Sapagkat sila ay natatakot. Ano yung ginawa ng Panginoon? So Mark chapter 4 verse 9. Pagkising niya, ay sinaway niya ang hangin at sinabi sa dagat, tumahimik ka. Tumigil nga ang hangin at nagkaroon ng katahimikan. Sinaway ng Panginoong Jesucristo ang hangin at ang dagat. Hindi ko alam kung sinong tao may kapangyarihan na gumawa niyan. Marami mga evangelista ang nag-claim na may kapangyarihan silang kontrolin kahit ang ulan o ang araw. O kahit yung COVID-19 pa nga nakagawa. Kasi sinasabi ni-rebuke nila yung COVID-19, mas lalo pang lumala. So, ang ating mahal na Panginoong Kristo, this is witness accounts. Na sinabi niya sa hangin at sa dagat, pumayapa ka, tumahimik ka. Alam niyo ba yung nangyari? Naging payapa ang dagat, naging tahimik, at wala kahit anong maririnig mo o mararamdaman mo. Parang nasa library, kapatid. Ganyan ang katahimikan na naramdaman ng mga taong ito. At sabi ng ating mahal na Panginoong Kristo sa kanila, sinabi niya, bakit kayo natatakot? Wala ba kayong pananampalataya? Sa 51, sinabi ba dyan na
nung ginawa ito ng ating mahal na Panginoon Kristo, sila yung natuwa, sila yung naglundagan sa tuwa, sila yung nag-celebrate sa bangka, na nagpupuri, nagsasabi, totoo nga, si Kristo ay Diyos. No. Ano yung makikita mo dyan? Kaysa sila yung matuwa sa nangyari, mas lalo silang natakot. So 41, sila yung sinidlan ng malaking takot. At sinabi sa isa't isa, sino nga ito? Dapat yung hangin at ang dagat ay sumusunod sa Kanya. Noong oras na yun, naramdaman nila na ang tao ito, itong taong nakikita namin, ay Diyos. At kami na nasa presensya ng isang Diyos na banal ay mamamatay. Imagine that. Kaya sila sinidlan ng takot. Alam niyo ba kung ano yung biyaya ng Diyos? Hindi sila namatay ng oras na yun. Ano ba? So Luke chapter 5 verse 4 to 5, alam natin kasi pinag-share ito ni Pastor like last Sunday lang. Nung matapos na siya yung pagsasalita, ay sinabi niya kay Simon, si Pedro yan, pumunta ka sa malalim at ihulog ninyo ang inyong mga lambat upang makahuli. Sumagot si Simon, sabi niya, Guro, sa buong magdamag ay nagpakapagod kami at wala kaming nahuling isda. Subalit dahil sa iyong salita ay ihuhulog ko ang lambat. Sabi niya, kahit parang imposible, gagawin ko pa rin. Kasi sinabi mo na ako yahayo at maghuhulog ako ng lambat para manghuli ng isda. Siguro sa utak ni Pedro, syempre si Pedro sa buong talambuhan niya siya isang manging isda. Anong alam ni Jesus? Si Jesus ay isang guro lamang o rabbi. Noong panahon. Anong alam niya sa pangingisda? Ako nga magdamag ako ng ingisda. Pero, tinan mo yung pananampalataya ni Pedro, sabi niya, ngunit, dahil sinabi mo, gagawin ko, sabi niya. Pero bigyan niya si Jesus. So, pumunta sila sa lugar na malalim at naghulog siya ng lambat. Alam niyo yung nangyari? Di ba, magdamag mo ng isda? Ano nangyari? Nang magawa nila ito, nakahuli sila ng napakaraming isda at halos masira ang kanilang lambat. Tumawag pa sila ng ibang kasama dahil sa nangyaring ito. Nagkatuwaan ba nung mangyari itong bagay nito? Nung makarating sila sa dalampasigan, si Pedro ba ay naglulundag sa tuwa at nakipag-agreement, nakipag-negosyo sa ating mahal na Panginoon. Sabi, Panginoon o Guro, sabihin mo na sa akin kung kailan ako mangingisda. At yung 50% o 50% ng aking kikitain ay sa'yo. Magkasosyo na lang tayo. Kasi alam mo kung saan maraming isda No. Hindi ito ang ginawa ni Pedro. Alam niyo ba kung yung reaction ni Pedro? Basahin natin sa susunod na verse. Ngunit nang makita ito ni Simon Pedro, lumuhod siya sa paanan ni Jesus na nagsasabi, lumayo ka sa akin sapagkat ako'y taong makasalanan, O Panginoon. Noong oras na yun, kapatid, ang naramdaman ni Pedro na siya ay nasa presensya ng isang Diyos na banal. At kung ikaw ay nasa presensya ng isang Diyos na banal, natural lamang na ikaw ay manginig sa takot. Kaya sabi ni Pedro, lumayo ka sa akin. Sapagkat ako'y isang makasalanan ka. Pero alam nyo, hindi lumayo sa Panginoong Jesucristo. Ginawa pa niyang apostol si Pedro noong oras na iyon. At si Pedro ang isa sa mga church fathers natin, ang pinakauna na nagtaguyod ng iglesia ng ating mahal na Panginoong Jesucristo dito sa mundo ito. Dahil sa takot ng tao na ito, sa kabanalan ni Kristo, ito ang nagpapatay sa Panginoon. Sino yan? Basahin natin. Romans 8:7. Sapagkat ang kaisipan ng laman ay pagkapuot laban sa Diyos, sapagkat hindi ito nagpapasakop sa kautusan ng Diyos, ni hindi nga maaari. Yung mga tao natakot sila sa kabanalan ni Kristo. Nung sinabi natin mahal na Panginoong Kristo na siya ang Diyos dito sa lupa, the Son of Man has come. And you will now witness Him seated at the right hand of power. Ano yung ginawa ng high priest na si Caiaphas?
pinunit niya yung kanyang balabal pertaining that Jesus Christ is a blasphemer. Na sinasabi ni Kristo na siya ay Diyos. At natakot siya doon sa sinabi ni Kristo na iyon. At dahil sa kabanalan ni Kristo, pinako siya sa krus. Hindi dahil meron siyang ginawang kasalanan. Wala nga silang makitang kasalanan sa kanya. Kundi kinlaim niya na siya ay Diyos. At sa takot ng mga Hudyo na ito, pinako si Kristo sa krus. Kaya ito sinasabi ni Pablo sa Romans chapter 8 verse 7. Sapagkat ang kaisipan ng laman ay pagpupuot laban sa Diyos. Nung makita nila na si Kristo ay Diyos, sila ay napuot sa Kanya. At pinako siya sa krus. Pero tingnan mo yung biyaya ng ating mahal na Panginoon sa Kristo. Dahil sa kanyang pagkapako sa krus, lahat ng mga maniniwala sa Kanya ay mahawaan ng Kanyang kabanalan. Lahat ng mga magtitiwala sa Kanya ay mahawaan ng Kanyang kabanalan. In other terms, those who will have faith in Christ will be cleansed by His blood and they will be redeemed and saved. Ephesians 2:47. Ngunit ang Diyos, palibhas ay mayaman sa awa dahil sa kanyang malaking pag-ibig sa atin, maging noong tayo mga patay sa pamamagitan ng ating pagsuway, binuhay niya tayo kay Kristo sa pamamagitan ng biyaya, tayo naligtas. At sinasabi ni Pablo na hindi natin ito ginawa, ito ginawa ng Diyos sa pamamagitan ng ating mahal na Panginoong Kristo para sa atin. Tayo muling binuhay na kasama si Kristo at pinaupong kasama niya sa isang kalangitan upang kanyang maipakita sa panahong darating ang hindi masukat ng kayamanan at sa kagandahan loob sa atin sa pamamagitan ni Hesus Kristo. Kasi sabi dito ni Pablo, kapatid, na ang ating kabanalan ay hindi dahil tayo ay mas magaling o pinaghirapan natin ito kaysa sa iba. No. Ang kabanalan natin ay biyaya lamang ng Diyos sa pamamagitan ng ating mahal na Panginoong Kristo. Kung hindi banal si Kristo, hindi rin tayo banal. Kabanalan ni Kristo na siya naglinis sa atin ay kaloob ng Diyos at biyaya ng Diyos. Kaya ito sinasabi ni Pablo, sa pamamagitan ng biyaya, tayo ay naligtas. Sapagkat ang kabanalan ng Diyos na nakakamatay ay naging buhay para sa atin, sa lahat ng mga maniniwala at magtitiwala sa Panginoong Hesus Kristo. So tayo lahat na kay Kristo Jesus, tayo na ngayon ay tinatawag na mga banal. Sa English, we are called saints. Makita mo dyan, we are saints. Tayo lahat ay tinawag na mga banal ng Diyos dahil sa ating mahal na Panginoong Kristo. Sabi ng Diyos, tayo ay maging banal dahil ang Diyos ay banal. Ang tanong, kaya ba natin gawin ito? Kaya ba na magpakabanal? Oo, kaya natin. Dahil tayo lahat ay kay Kristo, at kung ating pangalan ng Panginoong Kristo ay banal, tayo din naman ay humayo sa pangalan ni Jesus, magpakabanal, at ihayo natin ang mabuting balita na ang taong hindi banal ay magiging banal sa harapan ng Diyos kung siya ay sasampalataya at magtitiwala buong puso niya sa ating mahal na Panginoong Yesu Kristo. Amen? Yan ang katangian ng Diyos na ito ay mapasa sa tao. Sana naintindihan po natin ito. At kung naintindihan ito, ang gano'n sa ating buhay, luwalhatiin natin ang Diyos, ang Panginoon. Tayo na lang. Ama, maraming salamat sa kabanalang ibinigay sa amin sa pamamagitan ng iyong anak na si Yesu Kristo. Maraming salamat, O Diyos, sapagkat kahit kami hindi banal, kami ay iyong dilinis, kami ay iyong ginawang karapat-dapat, kami ay iyong tinawag na mga banal sa iyong harapan. Itong biyayang ito, ang dakilang biyayang ito, ay di namin maintindihan. Pero dahil sa iyong kayamanan, ng iyong awa at biyaya, ito'y nararamdaman namin sa aming buhay at hindi kami magsasawa na ikay luluwalhatiin, pupurihin, sasambahin sa iyong mga ginawa para sa amin. Dahil ito yung sa dalangin sa mapayang pangalan ni Jesus.